Juan Carlos or formerly JK Labajo. Yan ang ating sisentruhin sa episode na to. Kasi naman talagang parang sabi nga, when it rains, it pours. O, diba? Sa dami ng mga blessings na tinatamasa ngayon ni Juan Carlos, talaga namang hindi rin maiiwasan na may mga samot-saring intriga at pagkukumpara pa rin. Ito talaga sa showbiz, hindi talaga mawawala yan. Oo, kaya kung fan ka ni ganito, may masabing hindi maganda, ibabash na ganyan-ganyan. Pero syempre bilang tayo bahagi niyan at kailangan nating ikwento yan, so may mga napulot na naman tayong update. Dahil nga po, nung nakaraang linggo, sa pagbisita ng tropa ng mga involved sa paparating na Idol Kids Philippines na magsisimula na ngayong June 28, birthday ni Mama Shakeable ko yan, ang aking Mama Shakeable Revilla, na ngayong Idol Philippines Kids na kung saan uupo bilang pinakabago at pinakabatang hurado or judge si JK or Juan Carlos. Kasama sina Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid at si Angeline Quinto. At ang magiging host niyan ay si Robby Domingo uli. Robby Domingo grabe ka na nag-grand finals lang sa Pilipinas Got Talent. Ang co-host naman doon, ang napakaingay. At talaga namang medyo may pagka-OA na si Meli Cantiveros. But this time, si Julina Magdangal Escueta naman ang kanyang magiging co-host na alam naman din natin si Julina, icon din naman yung pagdating sa, alam mo, kasi bilang nagsimula din siyang bata. At halos lahat sila, no? And may mga sari-sari silang kwento. And going back to Juan Carlos, sabi nga natin, when it rains, it pours. Kasi nga po, sa napakaraming mga activities niya ngayon, simula nang mag-hit siya ng talagang na-achieve niya yung bonggang hit ng buwan at nagkasunod-sunod pa nasundan ng mga bagong kanta. Nakalimutan ko yung iba kasi may naririnig akong gwapong lalaki sa lamin or something. And ang kanyang love life naman, very happy siya dito kay Dian Mate, yung nagbigay din sa atin ng karangalan bilang siya ang ikalawang Pilipina na nanalo naman ng Reyna Hispano-Americano, di ba, na girlfriend niya ngayon. At ang sabi ng girlfriend nga niya ito you are the most talented person I know. Taray lang naman. Kasi di ba ako, naalala ko pa lang kasi sila doon, pabulinggit doon sa The Voice Kids. Nakakasama ko pa sila si Laika, tapos si Darren, at saka nga yung si Juan Carlos, na hanggang nagkaroon na nga sila ng parang rift or issue. Pero sa totoo lang, ang mga nagpapatakbo ng mga karir nila, ang may issue, hindi yung dalawa. In fact, nagkabati na po sila. Oo, kaya lang, syempre, bilang nagmamature na tao, may mga priorities at meron tayong mga paninindigan sa buhay na syempre parang kung hindi naman kayo naging very good friends ng mga bata pa kayo, bakit naman pipilitin nyo maging very good friends kayo, mas mature na kayo at mas naiintindihan nyo na yung buhay-buhay. But civilly, yun, kaya nga natawa kami nung may nagchismis po sa amin na during the promotion nga po nitong Idol Kids Philippines dyan sa ASAP, parang yung mga handlers yata or kung sino man yung pas namamahala ng mga kernel, talagang in-ensure, nakita ko yung commercial ng ensure, in-assure at talaga parang sinigurado nila na hindi magtatagpo or magkakasama sa isang stage si Darren at saka si Juan Carlos. Hindi natin alam kung sinasadya nila yung para pag-usapan yung dalawa o yung programa, but okay lang, kasi talaga naman nung napanood din naman ng lahat, ewan ko sa mga hindi nakapanood, talaga makikita mo na hindi nga nagsasalita si Darren nung ini-interview niya na si Angeline, si Gary at saka si Regine kasama si Edward Barbers sa stage. Tapos nauna kasing kumanta si Juan Carlos at ang ganda-ganda, ang galing-galing nung version niya ng Paraiso. Talagang dun sa medyo yung talagang totoong boses na mahinang rehistro. Tapos kasama niya mga siguro mga batang babae yun, ng mga produkto din ng mga singing contest na naging parang mga choir, naging choir niya dun sa niya. At yun nga, kinanta nila yung Paraiso. And then si Julina naman, binigyan din ng moment habang kaduet naman niya si Martin Rivera nung kantang Sana, na isang lumang kanta na ang alam namin lalaki, bata, kanina ko Tina Paner bang kumanta nun?
original yata. Tapos ni-revive na lang na ni-revive. Tapos siyempre inaakma dito sa kanilang show na pinopromote. Kaduet niya. Kaya nga kinantsawan, nakarating sa amin yung mga kwento na kinakantsawan doon si Robbie Domingo. Sabi, ba't ikaw na lang ang hindi kumakanta? Dapat lahat ng kasali sa show marunong kumanta. Sabi ni Robbie daw, namamalat po, wala po sa kondisyon ng aking singing voice. Kaya nag-proxy na lang sa kanya si Martin. Ang ganda ng mga joke nilang mga ganun. Dahil nga naman, from JK, Angeline, Gary, Regine, to Julina, na part itong Idol Kids Philippines, lahat nakakakanta at magagaling kumanta. Maliban nga lang. Hindi natin alam. Although hindi ko rin talaga naririnig kumanta si Robbie sa tagal ng pagkakakilala ko dyan. But anyway, going back to JK again, okay, Juan Carlos, hindi na lang talaga siguro nila dapat pansinin pa yung mga ganun. Kasi nga naman, may mga nagsasabi pa na mas nauna nga namang bumulusok, kumbaga, yung career ni Darren in terms of television. Nag-host na rin siya. Host pa rin siya ng It's Showtime ngayon. Tapos umuupo rin siya bilang isa sa mga hurado sa Tawag ng Tanghalan. Nakakagawa rin naman siya ng movie. But yun nga pagkumpara, hindi talaga maiiwasan lalo pat sa tema ng pag-arte. Parang mas lalong ako mag-a-agree din ako na magaganda ang napuntang role kay Juan Carlos, kaya napapansin siya. Doon na lang sa Netflix movie niya with kaibigang Joel Torre, talagang sobra siyang pinalakpakan doon, pinuri doon. Tapos ito na nga, sunod-sunod na yung kanyang mga proyekto. Ang mga ibang ginawa din niya ay talaga namang pinaparangalan. Dahil ang ganda, kasi yung life experience iba eh. Kung alam nyo, nasusubaybayan nyo yung mga naging buhay-buhay nila, mas ano kasi kumbaga mas pampered, mas alam mo yon, mas maganda ang buhay naman talaga ni Darren, kasi lumaki siya kasama ang kanyang nanay at tatay na mga professional nurse ba or ano sa Canada, habang itong si Juan Carlos lumaki sa lola, produkto ng parang broken family or what. So magkaiba, kaya siguro pagiging artista mas nagiging mahusay ang pagtackle ni Juan Carlos sa mga roles na ginagampanan niya. Kaya hindi rin katakataka na sa bagong film, and actually not film but a series, is this a series of movie na ano natin mula sa Star Cinema, bagong movie na gagawin na sa direction ni Kumaring Cathy Garcia Sampana, na tuwa ako doon sa napanood kong interview, kasi parang sinasabi niya this is her ode or love letter niya sa kanyang mga anak, kasi this is a family drama movie na pagsasamahan ni Piolo Pascual, ni Maricel Soriano, Joshua Garcia, Bel Mariano, and si Juan Carlos nga. So isipin mo, syempre, kaya nga sinabi natin sa simula ng episode na to na when it rains it pours talaga, kasi talaga namang nagbubunga. Yung pala siguro inaani ni Juan Carlos yung magagandang resulta ng mga pinaghirapan niya, kasi for him to have these very good projects, mapaproud naman talaga ang mga sumusubaybay sa kanya. O, hindi ka lang basta magiging hurado ng ano. At saka matapang siya, ha. May isang vlog or news item ako nakita na talagang nagkomento siya na during the interview ng mga Philippine Idol kid hopefuls, mayroong isang contestant na tinanong nila na bakit ka sumali dito sa Philippine Idol o Philippine Kids Idol, Idol Philippines Kids, sorry na nagmi-mix up ako. Idol Philippines Kids contest. Tapos sinabi na yata na parang makatulong sa family or what. Tapos buong ningning talaga sinabi ni Juan Carlos na nalulungkot siya kasi bakit kailangan may makarinig silang ganong sagot na parang ang bata at an early age na uubliga na alam mo yung tumulong sa pamilya, na di ba, pabayaan ninyo maging bata yung bata, something like that ang unan nyo. But anyway, hindi naman natin minamasama, kasi sa mga ibang reality shows talagang palasak, di ba? Ano mang English ng palasak? Common or laging ginagawang rampant or whatsoever. Hindi naman rampant, parang ano naman yun. Yung nga, palasak is parang paulit-ulit na lang, at yun ang naririnig nating rason ng mga sumasali sa mga reality shows na gusto makatulong sa pamilya, ihaw ng pamilya sa kahirapan, etc. Na naging drama na naging part na ng drama ng mga contest. Kaya may awa factor minsan. Yun, lalayo pa tayo yung Pilipinas Got Talent Season 7 na nanalo si Cardong Trumpo. With all due respect, ang galing nun, ha? At saka first time nga nating napanood sa TV na may ganung klaseng talento.
Pero, di ba, yung sinasabing para makatulong sa pamilya, maiahon sa hirap, masyadong ano na kasi yan, yun na nga, common na. At natutuwa tayo na may gaya ni Juan Carlos na ang pinanggalingan din ay iba. Hindi naman siya mayaman, pero ang pinanggalingan niya, binabaon niya ngayon sa pagbibigay ng inspirasyon at magagandang salita. Ang ingay na naman ng pintuan niyong magagandang salita tungkol dito sa Idol Kids Philippines na kanyang kinasasangkutan or kasali siya sa ngayon. Ang ingay niyong ngayon sa pagpapatuloy natin, yun ang sinasabi natin yung pelikulang gagawin niya ngayon under Star Cinema sa direksyon ni Direk Cathy Garcia Sampana. Ito yung Meet, Greet, and Buy. At nakakaiyak yung nakakaiyak at saka nakaka-intriga yung teaser. Kasi maririnig mo lang boses ni Maricel at yung mga bata na tinatawag na mama. Tapos iniisang-isang pinapakita yung mga picture ng mga batang Piolo, batang Joshua, Belle, at saka si Juan Carlos. Tapos bigla maririnig mo yung mga dialogue doon ni Maricel Soriano na hindi ka kasi yung mga typical na mga ng nanay. Sabi niya, papunta ka pa lang, pabalik na ako. And so and so forth. Tuloy ako. But anyway, abangan natin yan kasi may mga susunod pa, I'm sure may mga susunod pa tayo mga episode or mga vlogs tungkol yan. But for now, binibigyan natin ng congratulations si Juan Carlos dahil sa magandang binubunga at pinapakita niya sa kanyang showbiz career ngayon. Happy sa love life, happy sa personal na buhay, happy sa career. At marami pa siyang nai-inspire. And on that note, sana na-inspire din po kayo dito sa aming Unbearable channel. Ambet Nabos po. Nagpapasalamat muli. Shout out Marietta Green, si Lani Michel, Lani Chulenko Michel, diba? Si Tetra, Soki Esteves, Lolita de Dios Katsuki kapatid. Sana makarating na kami dyan sa Japan. Alam mo na, Lee Reyes, Mama Shea Cabal Revilla, happy birthday uli sa'yo. And sa lahat po ng mga Kasimas family po namin, Simas Philippines family, hello sa inyo, tag-ulan na naman, alam nyo yan. At saka sa mga kamag-anak, kakilala, kaibigan natin at mga kapwa natin Pilipino na talaga namang naiipit niya sa, although may ceasefire ngayon, ang Amerika na nakikialam daw ang Amerika sa giyera ng Iran at saka ng Israel ay ingat-ingat po, dobleng pag-iingat at pagdarasal po sa katahimikan po natin lahat. And Colonel Jundi Mayuga, I miss you. Magkikita tayo very soon. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabos. Nagpapasalamat!